Sa Romans chapter 2 verse 13 po. Yan, buksan natin. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang salita. I just want to share this message, mga kapatid, sa inyong lahat. Ang topic po natin is the hearer and the doers. Amen. Sa loob po ng church o sa mga mananampalataya, lahat naman tayo nakikinig. Lahat ba tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Lahat tayo pinagpapala ng salita ng Diyos. Amen. Ang tanong po, lahat ba tayo ay gumagawa sa kautusan ng Diyos? Praise the Lord. May nag-amen. Purihin ang Diyos. Hallelujah. The hearers and the doers. Pag sinabi mong hearer, tagapakinig. Tama? Yung doers, yung gumagawa. Sabi dyan, pakilabas yung teksto, kuya. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Aariing ganap, mga kapatid, magiging ang aariing ganap tayo sa harapan ng Panginoon kung tayong mga nakikinig ay tumutupad ng kautusan. Pero kung tayong mga Kristiyano ay tagapakinig lamang, malinaw po na sinabi ng Diyos. Hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang aariing ganap. Kaya tayo mga Kristiyano, mananampalataya, meron tayong tungkulin kung bakit ikaw at ako ay nandito sa loob ng church na pabilang sa kongregasyon ng BCICM, tinawag ng Panginoon para maglingkod. Amen? Lahat tayo ay kailangan maging tagatupad ng kautusan ng Diyos. Napakaraming kautusan ng Diyos. Tama? Amen. Kaya, number 1 point po, hindi na ako magtatagal kasi baka mamaya mapa-extend tayo hanggang 10 o'clock pa eh. Yan. The hearer and the doers are like a wise man and a foolish man. Tingnan niyo po mga kapatid. Matthew chapter 7 verse 21 to 7 verse 24 hanggang 27. Sana discipleship na lang, no? Pero may magbabasa, no? Sabi dyan, kaya't ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Sino po dito gustong maging bobo sa harap ng Panginoon? Sabi matalinong tao. Siguro naman po tayo hindi bobo. Amen? Papayag ka bang tawagin kang bobo? Ikaw, Brother Jed, papayag ka? Di ba hindi? Sino may gustong tawaging bobo? Wala. Kaya sabi dito, kaya't ang bawat nakikinig ng mga salita kong ito at ginaganap ang mga ito ay matutulad sa isang matalinong tao. Sumigaw ang matalinong tao ng praise the Lord. Amen. Ang dami. Salamat sa Panginoon. Lahat tayong matalino. Amen. Nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Amen. 25. Bumagsak ang ulan at dumating ang baha. Humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon, ngunit hindi iyon bumagsak sapagkat itinayo sa ibabaw ng bato. Yung taong gumaganap sa kautusan ng Panginoon ay tinuturing na matalinong tao. Gumaganap sa kautusan. Kaya kapag dumating ang mga pagsubok sa ating paglilingkod, mga kapatid, hindi tayo basta tatalikod sa Diyos. Mananatili tayo maglilingkod ng tapat sa Panginoon kahit anong mangyari. Amen? Hindi naman po mabilis maglingkod. Hindi madali. Mahirap, pero masarap at masaya. Amen? Bakit tayo naglilingkod? Dahil buhay na walang hanggan ang pinag-uusapan dito. At the same time, dahil mahal natin ang Diyos. Amen?
tayong tao, kahit na dumating ang pagsubok sa ating buhay, mananatili tayong matatag. Bakit? Tumutupad tayo sa kautusan ng Diyos. May tuturing kang matalino. Pero sabi diyan, sa verse 26, ang bawat nakikinig ng mga salita kong ito at hindi ginaganap, ang mga ito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Yung pundasyon ng pananampalataya, hindi ganun katatag. Kapag ikaw ay nakinig lang ng salita ng Diyos, wow, ang galing ni Pastor Mangharal, nakaka-bless. Praise the Lord. Pero without action, mga kapatid, kapag dumating ang problema, tatalikod ka ng maglingkod sa Panginoon. Dahil yung pundasyon, hindi ganun matibay. Ang nagpapatatag po sa ating pagnanampalataya at paglilingkod, yung pundasyon natin sa paglilingkod, mga kapatid, kapag ginaganap natin ang kautusan ng Diyos. Verse 27, bumagsak ang ulan, dumating ang baha, umihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na iyon at iyon ay bumagsak. Napakalakas nga ng kanyang pagbagsak. Wasak. Ang tanong, alin tayo dyan? The wise man or a foolish man? Ikaw at ang Diyos lang ang nakakaalam. Amen? Pero alam ko, lahat tayo gusto maging wise man. Walang gusto dito maging foolish. Sa mga anak na nag-aaral, gusto natin, uy, ang sarap pagka umaakit si nanay sa stage, may sabit, may medalya. Matalino. Pero kahit anong talino ng tao, kapag walang aplikasyon, walang application kang gagawin, may tuturing kang mangmang. Amen? Ganon din sa paglilingkod, sa pananampalataya, kailangan mo yan patatagin, mga kapatid. Hearer with action is the doer. Hearer without action is just a hearer only. Wala kang pundasyon na may tatatag sa buhay mo, sa pananampalataya mo kung ikaw ay tagapakinig lang. Lalabas lang yan, papasok, lalabas sa kabila. Kapag may mga pagsubok na tayo, nanginginig na tayo, normal lang naman yun. Pero pag alam mo yung ginagawa mo yung salita ng Diyos, lumalakas tayo, mga kapatid. Nagpapatibay tayo ng pananampalataya at paglilingkod natin. Amen? Hallelujah. Number 2. Faith without action is dead. Santiago, James chapter 2, verse 14. Ano ang pakinabang, mga kapatid? Mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Amen. Verse 17. Kaya't ang pananampalataya na nag-iisa kung ito'y walang mga gawa ay patay. 26. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Amen. Kuya, pakilabas nga yung about true faith. True faith is not just a passive belief, mga kapatid. Pag sinabing passive belief, tahimik. Yung as in, naniniwala ka lang. Walang action. Yan ang pananampalatayang patay. But it is demonstrated through action, such as acts of kindness and service. Kailangan may gawa. Ang totoong pananampalataya, buhay na pananampalataya, may kalakip na gawa.
Malinaw sinabi na kapag walang gawa ang pananampalataya, ito ay patay. Sabi dyan, kuya, balik mo muna. True faith is not just a passive belief, but it is demonstrated through action. May gawa. Such as acts of kindness and service. Mga kapatid, tayo po ay tinawag ng Diyos para maglingkod. Amen po ba? Yan. Kaya sa ating paglilingkod, kung gusto mo makita na ang iyong pananampalataya ay buhay, kailangan may gagawin ka, may action. Kailangan po ng action, ng kabutihan at paglilingkod. Bakit? Diyan na po pumapasok ang compassion mo para sa mga tao na walang tamang relasyon sa Diyos. Compassion for the soul. Alam niyo po mga kapatid, salamat sa Lord na napabilang tayo, aniligtas tayo ng Diyos. Pero hindi lahat na naglilingkod sa Diyos ay totoong may kabigatan sa mga kaluluwa. Amen po ba? Bakit po? Dahil kung tayo ay nagmamalasakit sa mga tao sa labas, magkakaroon tayo ng kabigatan para sa kanila. Kaya nga ang vision natin is mission. We win, build, and send. We win soul, we build the disciple, and then we send them para abutin po yung mga tao. Salamat sa Panginoon, pinagtiwalaan tayo ng ministeryo, pero hindi po dyan natatapos yan, mga kapatid. Kailangan mong buksan ang kaisipan mo na hindi natapos ang paglilingkod sa loob ng church. Ang totoong pagtawag sa atin is para abutin ang mga tao sa labas. Kung ba't ka nandito, may nag-alaga sa'yo, may nagtyaga sa'yo. Sino ba naman magmamalasakit sa isang taong lasenggo, magnanakaw adik? E di yung may pag-ibig sa kaluluwa, kasi hindi mo kakayanin mag-alaga ng ganung tao, pagtyagaan ng ganung tao, kung wala kang compassion sa puso mo para sa kaluluwa nila. Salamat sa Panginoon na lahat tayo nakakapangaral, magaling mangaral. We explain every words in the Bible, pero how the application, mga kapatid? Because faith without action is dead. Amen? Yun po ang dapat nating maunawaan sa ating paglilingkod. Sabi nga yung pag-abot ng mga tao, win souls, yun po yung kailangan natin. And then, train them, make them disciple. Ibibuild natin sila. Sabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 2. Hindi ko yata naibigay, kuya. Ayan na. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sa harap ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na makakapagturo rin naman sa iba. Sa loob po ng church, tayo po ay nagdi-disciple. Amen? Hindi naman kami nakatayo dito ngayon kung hindi rin kami dinisciple. Balang araw kayong mga nakaupo dyan, kayo din ay huhubugin. Kaya lang po, ang kailangan, yung puso mo, handa. Handa ka magpa-disciple, handa kang sumunod, handa kang magsakripisyo. O, halimbawa na lang natin, si Salin naman lagi ang example Si Salin lagi sa sakit, sa pagpapala, sa birthday, lagi siya lagi. Si Salin na lang, kasi hindi naman, matampuhin ka ba? O, hindi na. Pinalaya ka na. O, praise the Lord. Sige, painumin kita uli ng caramel macchiato, ha?
Pag may nag-bless sa akin, Pastor Maria, bless mo ako para painumin ko si Sally ng caramel macchiato, hindi na magtampo. Yan. Ituturo din daw. Kung bakit tayo dumadami, nagdi-disciple tayo mga kapatid. Amen po ba? Kung siya, nakita ko na siyang nagsimula yan mag-ministry sa saan nga yan? Roscar Building. Sa Roscar Building. Sa Roscar. Doon sa nagsimula mag-ministry, humawak ng audio. Natutong mangaral dahil pinagtiwalaan. Yung house church ni Ate Lot, tingnan niyo po yung house church ng Burol, anak yan ng Star Street, ng Morning Star. Ang Morning Star po, binuksan yan inabutan ko daw si Pastor Neil, nilaunch out si Pastor Neil, nilagay si Brother Francis, nawala si Brother Francis, pinalit si Pastor Jojo. Pagkaalis si Pastor Jojo, inilagay ako doon. Natuto po ako dahil pinagtiwalaan ako ni Pastor Jojo. Hinubog niya ako, plak, ito, pag-aralan mo, Sister Joanne. Pag-aralan mo yan, magturo ka. Hinubog po ako. Natuto akong mangaral hanggang sa tinurn over sa amin yun, hinawakan namin. Umanak po yun ng burol. Sa madalit sabi, ang burol humahawak ngayon si Salin. Kung hindi ko siya pinagtiwalaan, hindi siya matututo. Hindi rin siya makakapaghubog sa multimedia. Siya na lang makikita mo dyan hanggang sa tumanda, bumuti ang buhok. Pag hindi siya nagbubog, siya na lang yan. Uugod-ugod na yan, nagmumultimedia, nag-o-audio pa. Alam niyo po, kailangan natin maghubog. Para ma-disciple yung mga tao. Tayong pinagtiwalaan ng Panginoon, mga leader, we need to disciple. Kailangan natin mag-disciple, hubugin ng hubugin. Ganun po yun. Kaya kailangan natin pagtiwalaan. Kailangan naman din tayong mga dinidisciple, maging bukas yung puso. Tandaan po ninyo ito, hindi po nakukuha sa patagalan yan. Hindi pwedeng sabihin mo, 20 years, 15 years, 10 years na ako sa church. Hindi po ganun. Kahit na ilang taong ka sa church, kapag hindi bukas ang puso mo, wala kang kabigatan sa mga kaluluwa, wala, magiging stagnant ka lang. Alam mo yung tubig na hindi ginagamit? Nandyan lang yan. Lahat yan, magkakaroon ng kitikite. Tingnan mo yun, lahat ng dumino nasa ilalim. Ganon ang Kristiyano na nai-stagnant din ang buhay sa paglilingkod. Ang tagal natin pero takot pa rin tayo. Nandun yung fear. Naalala ko tuloy si Pastora Linda, inilaunch out ng Boracay, aalis na ng Roscar Building. Umiiyak siya, sabi niya, Sister Joanne, ayokong pumunta ng Boracay, wala kaming kilala doon. Sabi niya, hindi ko kaya, umiiyak siya. Sabi ko, kausapin mo si Pastor Sammy. Sabi kong ganun. Matapang si Pastor Jojo, nanindigan, go. Ano naging resulta? Pinagpala sila ng Panginoon. Ganon talaga yun, itakot ang unang ilalagay ni Satanas sa puso ng tao. Kailangan mong i-overcome yun. Kung nagtitiwala ka, nananampalataya ka sa Diyos, alam mo, kasama mo ang Diyos, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kailan nagpabayaan Diyos sa atin? Kailan tayo ginutom ng Diyos? O naniniwala ba kayo, napuputulan kami ng kuryente, wala kaming gas, wala kaming bigas? O, hindi kayo maniniwala, di ba? Tingnan nyo sa amin, dami namin pera. Purihin ng Diyos. Yun ang sinasabi ko, hindi magpapabaya ang Diyos. Sabi ko, Lord, wala kaming gas, naiwan nga kami ni Ian. Kahit nga dito si Pastor Mario, putol lang kuryente, walang tubig, walang bigas. Nung wala si Pastor Mario, noong 1 taon, sabi ni Ian, Mama, nagugutom ako. Sabi ko, kainin mo lahat yung gardenia dyan. Na tinapay. Buti na lang may isang loaf na pan tinapay. Kain siya. Pagkatapos, Mama, gutom pa ako. Sabi ko,
Sige na, matulog ka na. Sabi ko gano'n sa kanya. Matulog ka na, wala tayong gas. Sabi ko, hindi nga tayo mapadala ni Daddy kasi nandun sa Leyte, ang layo. Sabi kong gano'n sa kanya. Pero, napakait pa din. Alam nyo si S-Pay Later, ginamit ko. Sabi ko, lika, bilis, kumain ka dun sa KFC. Di kain siya. Ang sarap pa ng hapunan niya. Mga kapatid, makakaranas tayo ng hirap. Hindi mabilis, hindi magaan ang maglingkod sa Panginoon. Pero pag handa ka sumunod sa kalooban ng Diyos, andun yung pagpapala. Tapat ang Diyos eh. Hindi tayo tapat, pero tapat ang Panginoon sa atin. Tapos sabi ko, Lord, mag-2 days na kaming walang gas. Sabi ko, pagpalain mo naman ako, sabay tumawag yung balai ko. Balai, pwede ka bang mag-funeral service? Ay, salamat sa Panginoon. Inimbitahan ako, may love gift ako, di nakabili akong gas. Nag-provide ang Diyos. Sabi ko, Lord, panibang pangalawang araw na to, wala pa kaming gas, tulungan mo po ako. O di tinawag ako, binigyan ng love gift, nakabili akong gas. O di ba? O yung binigay sa akin love gift, may pakain pa sa Jollibee. O di tanghali ako. Ganun, sabi ko, Lord, hindi ko to nararanasan dati, pero nararanasan ko ngayon. Kasi may sarili akong tindahan, kahit paano kumikita kami araw-araw, inalis ng Diyos yun. Ito pala yung gusto ng Diyos. May experience mo, sabi ni Salim, ba't di ka tumatawag kay Ate Kay? Sabi ko, no. Sapat na yung merong monthly, okay na yun. Kung ano yung meron, pagpasalamat natin. Marami tayong mararanasan dahil may tinuturo sa atin lahat ang Diyos. Pag na-experience mo yan, ibig sabihin, tinuturuan ka ng Diyos na magtiwala sa Kanya. Amen? Ganon kabuti ang Panginoon. Napakatapat. Sabi ko, naku, ito lang kuryente namin. Sabi na yung isa, para namang hindi ka pamilya eh, hindi ka nagsasalita. Plak. Sige, bayad ka na ng kuryente. Bayad kaming kuryente. Di ba bayaran ni Pastor Mario pag bonus niya? Di ba? Ganun lang kasimple. Minsan, maatawa ka parang pero hindi para dapat siniseryoso. Ibigay mo lang lahat sa Panginoon. Naranasan ko maglakad, tumututulo na luha ako sa mga problema, pero sabi ko, Lord, ayoko na maging mukhang kawawa sa daan kasi naiiyak na ako sa sitwasyon, mga problema. Pag nakita ko ng mga tricycle driver tsaka yung mga naglalakad sa kalsada, sabihin, naloloka na yata ito, umiiyak sa kalsada. Mukha ba akong luka-luka ang tapang na itsura ko? Iisipin ba akong mukhang luka-luka dahil napapaiyak na ako sa kalsada? Yung karakter ko, iisipin ba akong luka-luka? Di ba, mga kapatid, kahit naman kayo, hindi kayo maniniwala maging luka-luka ako, makasalubong mo ako sa kalsada na umiiyak eh. Dahil yung karakter ko, matapang ang itsura. Totoo yun. Pero binago naman ako ng Diyos. Pag nakilala niyo ako, Pastora Karen, mabait po ako. Pagtulog. Purihin ang Diyos. Masarap maglingkod sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Sabi nga Matthew chapter 22, verse 14, many are called, but few are chosen. Salamat sa Panginoon na pinili tayo. Dahil wala ka dito kung di ka pinili ng Diyos. Kaya mga kapatid, gawa tayo para sa Panginoon. Alam ko pong hindi madali maglingkod. Mahirap. Mahirap. Marami tayong mararanasan, pero pag napagdaanan mo yan, napakalaking kagalakan sa puso. Napakalaking kagalakan sa puso. Mararanasan mo talaga yung minsan, walang-wala ka, pero alam mo po yung biyaya ng Diyos, laging nandyan. Nagkakanda, tuwad na nga ako sa inodoro kasusuka na umiikot yung paningin ko. Sabi ni Mario, ka na. Sabi ni Saline, padala ka na sa ospital. Hindi. Paano ka lang pupunta sa ospital? Wala kang pambayad. Di syempre, isin mo na lang. Sabi ko kay Mario, bili mo ako ng pampatulog. Makakatulog na ako, tapos na to. Ito na naman kinabukasan, umiikot na naman yung paningin ko. Pero salamat sa Panginoon, ang Diyos ang nagpapagaling. Amen? We need to trust God. Strengthen our faith, mga kapatid. Tandaan natin, hindi po nagpapabaya ang Diyos.
Kung ikaw ay tapat, mas higit na tapat ang Diyos. Hindi kayang tumbasan yon. Amen? Hallelujah. Yun pong ating mga buhay. Tinawag po tayo maglingkod ng Panginoon. Magkaroon tayo ng kabigatan sa mga kaluluwa. Magbukas po tayo ng house church. Alam niyo po, malaki po ang nagagawa ng house church. Bakit? Unang-una, pag ikaw leader, magiging training ground mo yan. Diyan ka mahuhubog mangaral. Magkakaroon ka ng kabigatan sa mga kaluluwa. Dadaing sa'yo yung mga binabible mo, yung mga tao na lahat papakinggan mo pero ikaw hindi ka makapagsabi ng problema sa kanila. Pero ikaw, kailangan mong makinig, i-absorb. Hinuhubog tayo, mga kapatid. Puso. Sa paglilingkod, puso ang huhubugin. Kaya ikaw, engineer ha, huwag kang ngingiti-ngiti dyan. Pag tinawag ka ng Diyos magpastor ka ha. Huwag ka lang tayo-tayo na mga building dyan na mga contractor. Baka mamaya, ang dinadala sa bahay niyo, puro malay-malita na rin na pera. Iligay mo yung isa sa church ha. Oh, sabi ni Pastor Iya, pwede. Ipag-pray mo naman eh. Biblical, ang kayamanan ng sanlibutan ibibigay sa mga anak ng Diyos. Biblical yon. Kaya ikaw, pag nagkontrata ka, bigay mo yung 10% sa church. Tatawa ka. Mamaya sabi ko sa'yo, mali-mali tayo inuuwi sa bahay nyo, sa Cavite. Saan babahay mo din sa Cavite, di ba? Cavite. Sino ba taga Cavite na kontraktor? Senador. Congressman. Oy, hindi ako nagkasalita. Sila po Sila nagkasalita, hindi ako. Nagkatanong lang ako. Naka-live tayo. Amen. Masarap maglingkod sa Panginoon. Amen. Number 3 po. You deceiving yourself if you're only a hearer, not a doer. Dinadaya mo daw ang sarili mo kapag ikaw ay tagapakinig lamang at hindi tagatupad ng salita ng Diyos. Santiago chapter 1 verse 22 to 24. Santiago. James 1 chapter 22 to 24. Itong apo ko, pagka Tagalog, hindi makaintindi. Pag English, ano nga yun? Alas 6 na, ano yung alas 6? 6 o'clock, ganun ba yun? Ayan. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. 23. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin. Minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Amen. Kaya yung taong mahilig lagi may dadalang salamin, may tingin ng tingin sa itsura, walang confident yun eh. Hindi confident. Kasi sabi ni Saling, uy Kati. Si Kati ba yun? Hindi ko sinasabing wala ang confident. Si Saling nagsabi nun basher yan. Basher. Ganun daw yung pananampalataya, mga kapatid. Kapag ikaw ay tagapakinig lamang, dinadaya mo yung sarili mo. Parang pagtingin mo sa salamin ngayon, okay ka, pag alis mo, hindi mo na alam, nakukonfuse ka na. Salamin, ang ganda ko. Sana mangyari, no? Ang ganda ko. Pag alis mo, wala ka ng salamin, nakikita, hindi mo na nakikita yung identity mo, yung itsura mo. Ano nga bang itsura ko? Parang, ano nga bang itsura ko? Maghahanap ka na naman ng salamin ngayon. Ganon daw yung ating pananampalataya, mga kapatid. Kapag tayo ay tagapakinig lang at hindi gumagawa. Nawa, huwag tayong madaya.
Sabi nga you deceiving yourself. Dinadaya mo yung sarili mo. Kapag tagapakinig ka lamang ng salita at hindi tagatupad ng salita. Parang sinasabi mong, I'm okay, pero not okay. Ganun yun. Mga kapatid, dinadaya mo o niloloko mo yung sarili mo. Kapag ikaw ay isang Kristiyano na hindi gumagawa sa kalooban ng Diyos. Pag nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, salamat sa Lord, pinagpala ako. Pinalakas ako. Pero paglabas mo ng church, wala na naman yun. Lahat ng yun, ninakaw na uli ni Satanas. Bakit? Nakikinig ka lang walang gawa Amen? Kailangan may gawa. Huwag tayong padaya at huwag nating dayain ang ating sarili. Parang ganito lang yan Sinong magmamalasakit sa sarili mo? Sister Janelle? Ha? Ikaw, sarili mo, di ba? Ganun yun. Kaya wag tayong tagapakinig lang. Sino magpapahalaga sa sarili ko? Di sarili ko. Sabi ko nga kay Mario, ayoko ma-stress. Kasi ayoko magkasakit, mahal ko yung sarili ko. Dahil pag nagkasakit ako, sino tutulong sa akin? Pastor Mario, pag nagkasakit ka, bibigyan ka lang ng gamot, kakainin ka, sino naghihirap? Di ba katawan mo? Totoo naman yun, aalagaan ka. Siyempre, mahal ka Mahal mo ba ako? Bahala ka. Hindi ako mapahid ng renewal of vows. Sige. Bahalin mo ako Nag-iisa lang akong asawa. Nag-iisa lang Joan sa mundo. Kaya tingnan mo, wala akong kapangalan. Ewan ko ba itong nanay ko, mali-mali pa spelling ng pangalan ko Kaya kailangan ko pa magbayad ng 20 mil sa, civil registrar para ayusin. Pastor Mario, kailangan pa ng maraming biyahe, kailangan mag-ipon ng 20 mil. Kasi pagka hindi ako magiging beneficiary ng SS, talo ako, dihado ako, tagal ko na 35 years ako nagsasakripisyo, nagmamahal sa kanya di ba? 35 years na kaming kasal kaya magre-renewal of vows kami next year. Di ba, Dad? Kaya mamahalin mo ako. Mamahalin nga ako, mahal niya ako, pero sino naghihirap? Ako, dahil ako yung may sakit. Ako yung nakakaranas ng hirap. Ganun yun, mga kapatid. Huwag mong dayain yung sarili mo. Totoo, ang kaligtasan kanya-kanya. Kahit anong tapat niya, hindi ka tapat. Tapat ka o hindi, sino sa inyo? Kanya-kanyang kaligtasan tayo. Di ba? Ang reward natin, hindi naman pampamilya Individual ang reward ng Diyos sa atin. Haharap tayo sa hukuman ng Diyos, individual. Kung ang reward ng Diyos ay pampamilya, wala nang pamilyang maliligtas. Ayaan na lang, inanay tatay na lang maglingkod kasi dala-dala naman kami. Hawak sa paa, paakit sa langit. Pwede ba yun? Hindi, mga kapatid. Individual ang accountability, individual ang reward. Kaya ang kailangan lang natin, magkaroon tayo ng malasakit sa kapwa natin dahil wala magmamalasakit dyan. Alam mo, nakakaawa nga yung isang sekta Ba, ganun pala yung nila, ganun pala yung, anong tawag dito? Batas nila. Pag hindi ka na nagsisimba sa church, bababaan ka ng memo. Mamaya nyo lang tanongin sa akin kasi naka-live Baka mapanood ako Itakwil pa ako. Hindi. Medyo, sensitibo lang. Hindi nagsisimba. Binabaan ng memo, plaque. Hindi ka na pwedeng magsimba. Pamilya. Tinalikuran yung anak. Dahil hindi nagsisimba. Hindi ka pwedeng dumalaw sa pamilya mo. Halimbawa,
Si Janelle na lang. Kasi wala pa tong anak eh. Si Janelle, miyembro ng pamilya Bakay. Hindi yan naging tapat na uma-attend. Inalis siya. Hindi siya pwedeng lapitan. Hindi ka pwedeng lumapit kay nanay, sa tatay mo, sa nanay mo, sa kapatid mo. Lahat, family circle. Grabe, no? Ganun ang batas nila. Nasaan ang pag-ibig? Nakakaawa. Pero sa atin mga mananampalatayang totoong naglilingkod, pag-ibig dahil pag-ibig ang nag-ahari sa atin. Pag-ibig ng Diyos ang nasa atin. Dahil pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Amen? Kaya mga kapatid, huwag tayong padaya. Tayo ay gumawa, kumilos, sundin natin ang kalooban ng Diyos. Gumawa tayo. Ang daming kaluluwa na papahamak. Sabi nga rin sa pamangkin ko, kailan ka titigil dyan? Hindi ako titigil hanggat hindi ka pa nadadala sa church. Sabi ko doon sa pamangkin ko, hanggat kayo hindi pa naliligtas. Bakit? Kapag wala kang malasakit sa pamilya mo, hindi yan kalooban ng Diyos, hindi yan gusto ng Diyos. Hindi ko lang matandaan, si Timothy din yun eh. Yan mga kapatid, wag natin dayain ang ating sarili. Maging totoo tayo sa paglilingkod. Let us be a doer, not only a hearer. Amen? Number 4 na, tapos na po, malapit na. Yan. The doer of the work shall be blessed in his deeds. Yung tagatupad. Sabi ng Santiago, o James kuya, James 1:25. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. O mga kapatid, huwag tayo maging ipokrita, maging totoo tayo. Lahat tayo ay gusto ng pagpapala. Sino dito nang ayaw ng pagpapala? Lahat tayo gusto ng pagpapala. Pero kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos sa lahat ng gagawin mo, maging tagatupad ka ng kautusan ng Diyos. Ang problema po kasi, minsan sa mga Kristiyano, huwag na tayo sa unbeliever kasi hindi naman nila alam ang salita pa ng Diyos eh. Gusto natin ng pagpapala, pero ayaw natin ng hirap. Amen? Gusto mong pumasa ka sa exam, ayaw mong mag-aral. Engineer, di ba bago ka pumasa ng board, nag-take ka ng review? Di ba hindi ka natutulog? Pumupunta ka nga dito, itim-itim na mata mo eh. O pero nagbunga. Nakapasa. O di licensed mechanical engineer siya. Ganun yun mga kapatid. Kung gusto mong pagpalain ka ng Diyos, gumawa ka. Dahil ang lahat ng gumagawa tumutupad sa kautusan ng Diyos, inaaring ganap at pagpapalain ang lahat ng kanyang gagawin. Amen? Paalala sa atin ng Diyos yan mga kapatid. Pagpapalain tayo ng Diyos kung tayo ay gumagawa sa kanyang gawain, sa kanyang kautusan, sinutupad natin yung kanyang kautusan. Hindi naman nakakalimutan ng Diyos yung labor natin. Amen? 1 Corinthians 15:58, our labor is not in vain in the eyes of God. Kaya lahat ng ginagawa natin, may reward dyan galing sa Diyos. Huwag mong antayin pagpalain ka ng Diyos kung hindi ka naman sumusunod. There's a blessing in obedience. Reminder po, paalala sa atin ng Panginoon, Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi
ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Gumaganap, doer, hindi hearer, mga kapatid. Tagapakinig, pero may action. Parang ang hirap naman nun. Sinasabi natin Kristiyano tayo for almost ganitong year. Pero wala naman palang pupuntahan yung ating tagal dahil hindi natin sinusunod kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi natin ginaganap kung ano yung gusto ng Diyos. Amen? Alam niyo si Nanay Suping, bago po ako magtapos, natuwa ako sa kanya. Nung si Ate Margie po, yung manugang ni Nanay Georging, nung dinala niya si Ate Libay, nagpe-pray talaga ako sa Panginoon, Lord, bigyan mo po kami ng bubuksan na house church. Sabi ko sa Panginoon, alam niyo mga kapatid, kung gusto mo magkaroon ka ng house church, ipag-pray mo sa Panginoon. Kailangan may action. Amen? May kalakip na gawa. Pagpasok nila, nakita ko kaagad, sabi ko, Lord, tulungan mo ko kung paano ko ito mabubuksan ng gawain. Nilapitan ko, Nay, tulungan mo naman ako. Sabi niya, bakit? Kausapin sila para makapagbukas ng house church. Alam mo, isang upuan, pumayag sila. Ngayon po sa biyaya ng Diyos, si Ate Liberty, although hindi naman kasi ganun kadali talagang mag-invite ng tao sa house church. Si Pastor Mario nga, nag-aalak pa eh. Pinagtyagaan lang ni Pastor Jojo eh. Ayaw ko na, gusto ko nang sumuko, pero hindi ako pinasuko ni Pastor Jojo. Sabi niya, wag. Ang dami niyang ini-invite doon, si Ate Liberty. Kaya mga kapatid, ang Diyos naman po ang magliligtas ng tao. Ang tungkulin mo lang gumawa. Ang Diyos ang nagbabago. Ang tungkulin mo lang gumawa. Gawa lang tayo mga kapatid. Gawa lang. Gawa lang. Hayaan natin ang Diyos ang kumilos. Amen? Alam sa biyaya ng ganun, mga kapatid, ipag-pray natin sa Lord na makapagbukas tayo ng house church, huwag tayong tumigil sa evangelism, at maging tagatupad tayo ng salita ng Diyos. Yung napapakinggan natin, na bless tayo, Lord, pinagpahala ko ng salita mo, pero tapos nun mawawala lang. Mga kapatid, it's time, be a doer, not only a hearer. Maging tagatupad tayo, wag lang tayong tagapakinig. Amen? Napakarami pang mga kaluluwa ang aabutin sa labas ng church na to. Marami pa nangangailangan ng kaligtasan. Marami pang kailangang abutin na tao, mapalaya sa pagkagapo, sa bisyo, sa kasalanan, naaalipin. Sino magmamalasakit sa kanila? Ikaw at ako na tinawag ng Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng Panginoon. Mayo po tayong lahat ngayong gabi. Hallelujah.